Sama-sama tayong magiging saksi. Malapit na matapos ang Fire Prevention Month pero kabi-kabila pa rin ang mga insidente ng sunog. Sa Caloocan, sumiklab ang sunog malapit sa isang paaralan. Ating saksihan. Malaki na to! Nagputukan ng ilang kawan ng kuryente habang lumalagablab ang apoy sa Barangay 48 sa Maynila. Dakong alas 2:30 ng hapon nagsimula ang sunog na tumupok sa 10 bahay. Walang nasawi o nasugatan. Pasado alas 8 naman kaninang umaga, dali-daling lumikas ang mga estudyante ng bagong silang high school sa North Caloocan. Kasagsagan ng kanilang klase. Sumiklab ang sunog sa mga bahay sa tabi ng paaralan. Tulong-tulong ang mga residente sa pag-apula. Agad ding rumisponde ang mga bumbero pero masikip ang daan papunta sa lugar. Kaya sa eskwelahan pumesto ang mga fire truck. Maraming balon here sa places namin. So sabi ko magtulong-tulong na po para iangat yung water. Para at least po maagapan yun dito kasi kakalat na po talaga siya. Kasama sa 50 pamilyang nasunugan ang estudyanteng si Maria. Di niya tunay na pangalan na siyang kumuha ng video ng paglikas. Ayon sa VFP Caloocan, inabot ng higit 1 oras bago idineklarang fire under control ang sunog. 30 bahay ang natupok at 5 residente ang napaulat na nasugatan. Kasama rito ang babaeng nalapnos ang balat. Iniimbestigahan pa po yung pinagmulan ng sunog ayon sa ating mga witness, electrical, possibly sa electrical. Pero kung pa po namin yan, bina-verify pa po namin. Sa evacuation center muna tumutuloy ang mga nawalan ng tirahan. Natanong naman mula sa bahagi ng Essex ang makapal na usok na nagmula sa likod ng isang gusali sa Binyan, Laguna. Pasado alas 12 ng tanghali tinawag ang sunog sa BFP. Ayon sa Binyan CDRRMO, grass fire ang sumiklab at agad namang naapula. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Asahan ng lalo pang iinit sa mga susunod na araw. Ngayong opisyal na pumasok ang panahon ng tag-init. Pero ayon sa Pag-asa, hindi ibig sabihin nito na wala ng mga pag-ulan. Saksi, si Mark Salazar. Amihan is out. Tag-init is in. Opisyal lang inanunsyo ng Pag-asa tapos na ang Northeast Monsoon at simula na ng dry season o tag-init. Sa ngayon, tuluyan nang nawawala o humihina yung ating Northeast Monsoon or amihan. So, nakatutok na po yung tinatawag na reeds of high pressure area. Possible po yung magkakaroon tayo ng mga matataas na temperatura at magiging maalinsangan na ang ating mararamdaman. Mainit na pero asahang sa huling bahagi ng Abril hanggang unang kalahati ng Mayo ay aabot sa 48 to 50 degrees Celsius ang damang init. Ang good news, hindi inaasahan ng Pag-asa na aabot ito sa tindi ng init nung nakaraang taon kung kailan may El Nino. Sa forecast ng Pag-asa para bukas, 6 na lugar ang posibleng pumalo sa Danger Level Heat Index. Pinakamataas ang 47 degrees Celsius sa Dagupan City, na danger level na rin ang heat index nitong mga nakaraang araw. Sa sobrang init sa isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan, hindi kaya ng 4 lang na bentilador ang isang classroom. Pero ayon sa pamunuan ng paaralan, kailangang limitahan ang paggamit ng kuryente dahil hindi kaya ng kanilang transformer. Class shifting ang ginagawa nila ngayon para makatipid. Kailangan naming dagdagan yung transformer pala. Kailangan dagdagan namin ng amplifier. Naipaabot na raw ito sa division office. Tutulong din ang LGU para masolusyonan ang problema. Sa Metro Manila, extreme caution pa rin ang dapat pairalin dahil posibleng umabot ang heat index sa 38 to 40 degrees Celsius. Pero ang simula ng tag-init, hindi nangangahulugan na wala ng pag-ulan o sama ng panahon. Sa katunayan, patuloy na minomonitor ang low pressure area malapit sa Mindanao na ayon sa Pag-asa ay mababa naman ang tsansang maging bagyo. Pero magdudulot pa rin daw ito ng maulang panahon. Easterlies naman ang makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mahigit 10 beses ang ibinaba ng presyo ng kada kilo ng kamatis sa Balintawak Market sa Quezon City. At sa Nueva Vizcaya naman, mahigit 2,000 kilo ng kamatis ang itinapon na lamang sa gilid ng kalsada. Saksi, si Jamie Sang.
Libo-libong kilo ng kamatis itinatapon na lang sa Nueva Vizcaya. Hindi raw kasi maibenta ang mahigit 2,000 kilo ng kamatis. Nasa 5 pesos kada kilo na lang daw kasi sa bentahan. Malaki raw ang pagkalugi ng magsasaka sa transportasyon, labor at gastusin sa taniman. Sa social media post ng magsasakang si Harris Bong Kalakal, makikitang itinatapon na lang ang mga kamatis sa gilid ng kalsada. Nakarating na raw ito sa Department of Agriculture at nakahanda silang tumulong. May pakiusap din sila sa mga magsasaka. May report na naman doon ang regional director namin na tulungan yung mga nagtatapon. Pero yun nga yung pakiusap namin, sana wag itapon. At dati pa na may kasunduan na yung probinsya ng Vizcaya at saka ng DA na pag may mga ganitong pagkakataon, i-report muna sa DA bago itapon. At doon din sa lokal na pamahalaan. Kasi sila yung malapit doon. Kasi pwede naman yung ibenta sa palengke, may iba pang pwedeng pagdalan. Instead na itapon. Sa Balintawak Market sa Quezon City, nabagsakan ng mga gulay at prutas, bagsak presyo rin ng kamatis. Nasa 15 pesos to 20 pesos kada kilo, depende sa laki ang bentahan ngayon. Malayo raw sa bentahan noong Disyembre na pumapalo sa 250 pesos. Hinog na po siya. Nabili na po namin hinog kaya binibenta na ng mura. Vizcaya, Bulacan, Pangasinan, Ilocos po. Nagkakasabay po kasi kaya bumabang presyo. Pero kahit daw mababa ang presyo ngayon, Medyo matumal po ngayon kahit mura. Mas kumpara po nung mataas, mas mabili po. Konti po ang supply. Parang hinahanap pa rin yung mas mababa pa. mayroon din namang sinasamantala ang mababang presyo ng kamatis. Noong mahal daw kasi ang bentahan, hindi sila nagluluto ng ulam na kailangan ng kamatis. 15 pesos lang. Mas mura ngayon kaysa noon. Noon po ba magkano pa? Naku, maabot ng 160. Babaw. Ilan po bibili niyo? 1 kilo. Luluto ako ng pinakbit. Umaasa raw ang mga nagtitinda ng gulay sa Balintawak Market na makakabawi sila pagdating ng Semana Santa na kadalasan puro gulay ang binibili ng mga mamimili. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Kinuyog ng taong bayan ng isang lalaki na nang hostage ng 2 taong gulang na bata sa Quezon City. Ang suspect kababata pa naman ang tatay ng biktima. Saksi si James Agustin. Lalapit, tamang hinala siya. Huwag kayong lalapit. Pakakawag niyo po. Tensyonado ang mga tagpo sa bahaging ito ng Barangay Pasong Tamo, Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Ang lalaking armado ng patalim, hostage ang 2 taong gulang na babae habang karga niya ito. Ang batang babae inagaw niya sa bahay ng magulang nito. Maya-maya sumakay na ang hostage taker ng jeep, karga pa rin ng bata. Sumampa rin sa jeep ang asawa ng sospek, ina ng bata at lolo niya na siya nagmaneho ng jeep. Nakasunod ang jeep sa ambulansya na hiniling mismo ng sospek. Sumusunod din sa kanila ang operatiba ng Holy Spirit Police Station na rumisponde sa insidente. Huminto ang jeep pagdating sa elliptical road. Tila aligagana ang sospek habang nakatutok ang hawak na patalim sa bata. Pinipigilan siya ng nanay ng bata pero ilang beses niya itong siniko. Matapos ang ilang minuto, na-corner ang suspect pagbaba niya sa kanto ng Elliptical Road at Quezon Avenue. Kinuyog siya ng taong bayan at inaresto ng mga pulis. Nailigtas naman mula sa suspect ang bata na nagtamo ng gasgas sa dibdib. Iniinda naman ang kanyang inahang panga at dibdib dahil sa makailang ulit na pagsuntok ng suspect. Ginamot din ng mga rescuer ang kanang braso ng tatay ng bata na tinaga ng suspect. Kwento ng ina ng biktima, bigla na lang pumasok sa kanilang bahay ang sospek at asawa nito. Ginawa po na pumasok po kami sa kwarto. Pagpasok po dun sa kwarto, pinapatay niya po lahat ng ilaw. Kasi nga po, nang hahawi-hawi po siya ng itak. Tapos kinuha niya po itong anak ko na babae. Tapos nung pagtaga niya po, sinalag nung asawa ko. Kaya nakuha niya to. Tapos yung isang anak po namin, itinulak ko po palabas dun sa kwarto namin. Sinunod daw nila lahat ng hiling ng sospek para hindi masaktan ng bata. Ano po yung hiling niya? Ba't kayo na ihatid daw nga po sila sa Los Baños, Laguna. Kasi gusto daw niya magbagong buhay, ganun. Ayon sa mga taga-barangay, sinubukan pang lumipat ng ibang sasakyan ng sospek at sumakay sa isang van. Kaya po namin siya nahuli po ay meron po isang angkas ng single motor na sumakay siya na pinagsusuntok po niya. Natakot po yung isang angkas, tumumba po yung motor.
Nasa kustudiya na ng Holy Spirit Police Station ang suspect na kababata pala ng tatay ng batang biktima. Kahit nasa police mobile na, hindi pa rin nagpaawat ang suspect at binasag pa ang salamin ng sasakyan. Nakumpiska mula sa kanyang ginamit na itak at kutsilyo. Wala pang pahayag ang suspect na maharap sa patong-patong na reklamo, kabilang ang 3 counts ng attempted murder at alarming scandal. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Inirerekomendang ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang bayan ng Datu o Dinsinsuat sa Maguindanao del Norte. Kasunod po yan ang nangyaring pananambang doon na ikinasawi ng isang election officer. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Bumangga sa puno ang SUV na yan matapos itong paulanan ng bala sa Datu o Dinsinsuat, Maguindanao del Norte kaninang umaga. Naisugod pa sa ospital ang mag-asawang sakay ng SUV pero idineklarang dead on arrival ang nagmamaneho na si Jojo Abo. Matapos ang ilang oras, binawian din ng buhay ang misis niyang election officer na si Attorney Maceda Abo. Galing Cotabato City raw ang mga biktima na papasok na sana ng opisina. We strongly condemn the ambush incident na nangyari kanina. Iniimbestigahan na ng pulisya ang motibo sa krimen. Iniimbestigahan din ng COMELEC kung may banta sa buhay si Abo. Inaalam ko na ngayon na mukhang meron siyang request sa ang ating election officer na magkaroon ng security details kahit dalawa. Nitong March 18 lang, dumalo pa ang pinaslang na election officer sa pirmahan ng peace covenant ng mga kandidato sa Maguindanao. Kasunod ng pananambang, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na irerekomenda niya sa COMELEC Bank na isailalim sa COMELEC control ang Datu o Dinsinsuat. Kung matutuloy, COMELEC ang mga ngasiwa sa lugar pati sa operasyon ng local government at kung kailangan, dadagdagan ng pulis, sundalo at checkpoint sa lugar. Kung kinakailangan, tatanggalan natin ang lahat ng gun ban exemption at the same time yung pagkumpiska ng lahat ng mga firearms na illegal dyan sa area. Kahapon may tinambangan ding barangay kagawad at barangay secretary sa Datu o Dinsinsuat. Walang tinamaan ng bala sa pamamaril pero nagtamo ng sugat ang dalawa dahil sa tumalsik na salamin ng sasakyan. Base sa datos ng Philippine National Police, as of March 23, may 11 election-related violence na ang naitala. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Dahil sa sakit, humihina ang kakayahan ng ilang manok na mangitlog ayon sa Agriculture Department. Saksi, si Bernadette Reyes. Umaabot ng 11 pesos ang isang medium-sized o pangkaraniwang sukat ng itlog sa suking tindahan ni Gina. Kaya para makatipid, dito po ako sa palengke bumibili kasi mas mura dito. Sa tala ng Department of Agriculture, noong pumasok ang buwan ng Marso, may mabibili pang medium-sized na itlog sa halagang 7 pesos kada piraso. Pero ngayon, naglalaro na ito sa 7 pesos and 40 centavos hanggang 9 pesos. Sa Marikina Public Market, tumaas daw ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo kada tray ng itlog depende sa size. 8 pesos sa amin, hindi iwan ko lang sa iba. Sa mga maliliit na tindahan, kasi dito rin sila kumukuha sa amin. Nagmahal din kasi yung manok kaya mahal din ang itlog. 8.50 pala yung medium namin, small namin 8. Ayon sa Department of Agriculture, may na-monitor na sakit sa manok na nagpahina sa kakayahan nilang mangitlog. Nagkaroon ng maraming mortality sa mga growouts ng layers. Hindi naman siya yung transboundary disease kagaya na this can be easily controlled. Sa kabila nito, sabi ng Philippine Egg Board Association, sapat ang supply ng itlog dahil sa inaasahang mas mataas na produksyon. Giit pa ng grupo, hindi dapat umabot sa 11 pesos o higit pa ang presyo ng medium-sized egg, lalo't nasa 6 pesos and 20 centavos hanggang 6 pesos and 80 centavos ang farm gate price. Yung 2 pisong additional sa presyo ng farm gate price, tingin namin reasonable. Pero kung aabot na po ng 11 pesos to 12 pesos ang medium sa retail, palagay ko po masyado na pong mataas yun. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.